iniisip ng mga may haka-haka na may tinatago ang gobyerno sa kaso ng pagpapabalik sa puganteng si Zaldico. Sadyang hindi lang daw napagbigyan ng France at Czech Republic ang Pilipinas sa impormasyon dahil bound by European and domestic laws ang kanilang mga gobyerno. Humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. Kaya disappointed si PBBM at tinawag na very unsatisfactory ang naging takbo ng pakikipaghabulan ng gobyerno kay Ko sa kabila ng umano'y earnest efforts ng Pilipinas para mapauwi ito sa bansa. Kahit daw si Justice Secretary Frederick Vida na bumiyahe pa Czech Republic, hindi rin napagbigyan ng impormasyon kung paano at kailan nakalabas ng bansa si Ko patungong France. Pero ang tanging kinumpirma raw ng Czech Republic, hindi nga raw mali ang pagkakaanunsyo ng Pangulo noong April 16 na nasa kustodiya nila ang dating mambabatas. Mr. President, you are correct in your information that Zaldico was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Iyan ang mariing kinumpirma ng Chargé d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic sa Pilipinas. Basta naaayon sa batas ng dalawang bansa, magbibigay naman daw ng impormasyon ang France at Czech Republic. Pero sa ngayon, na may pending political asylum petition si Ko, mas mahirap magbigay ng impormasyon na naaayon sa kanilang data privacy laws. Hindi naman daw maaapektuhan ng sitwasyon ni Ko ang bilateral relations ng Pilipinas sa France at Czech Republic. Pinulong kahapon ni PBBM si French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin kung saan humingi ng tulong ang Pilipinas para mapauwi ang isa sa key figures ng flood control scandal. Dahil tikom ang bibig ng dalawang bansa, the Philippines remains in the dark while Ko roams free and justice awaits back home.